So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, marami ng mga battles na hindi pa natin napapanood. Flip Top, PSP, tain ng daming mga bagong upload, kaya doon muna tayo magfo-focus ngayong week. So yung dalawang battle sa 3-way is na-review natin. Tipsy the Fruz, Tipsy the MZite. Ang inaantay na lang natin is yung MZite Fruz, no, which is hindi pa uploaded. Pero sa ngayon, nag-check ako sa mga channels, Flip Top tsaka PSP. Yan, isa tong battle sa gubat ang hindi pa natin napapanood, no. Pistolero vs Fruz. Tapos merong kaka-upload lang kagabi na C-Rhyme versus Supremo. So isunod din natin yon. Pero after na ng mga battles sa PSP, kasi nakagawa na kami ng thumbnail doon. So after na ito, yung tatlong battles sa PSP yung re-reviewin natin. Syempre unahin na natin doon yung Jonas Badang kasi masyadong mainit yon. Kakaroon ng boses sa ano yon, sa social media na may nagkakainitan ata. So panoorin natin kung bakit nagkaganon, kasi for sure dito nag-umpisa yun eh. So bago yon, Pistolero vs Fruz muna tayo, kaya game. Unang banat, Gubat 14, Fruz. Yo! Game. O eto, payak na pambungad. Simple scheme. Lecheng to talagang say no match. Pistol here. Pen game ko mas advance sa'yo ng million years. Di ko feel yung idiotic at incomplete na skill mo. Si Fruz, para sa akin, yung mga multis niya, natural na sa kanya no. Kumbaga kada battles ni Fruz naka-multis talaga eh. So parang hindi na rin bago na sa akin na makarinig na mga ganitong klaseng multis kay Fruz, kasi natural na yun sa kanya, ganito siya magsulat eh, 'di ba? Kumbaga every battle niya ang pupunayin mo na lang kung na-deliver niya ba ng maayos 'yon, naging effective ba yon. Pero yung multis given na yun, no, ina-expect mo na yun habang si Fruz naka-multi yan. So ganun eh. So yun, ngayon effectivity na lang talaga ng mga linya niya sa kalaban, kung ma-deliver niya ba yun ng maayos, kung malinis niya bang na-perform yun. So ganun na lang eh. To talagang say no match. Pistol here. Pen game ko mas advance sa'yo ng million years. Di ko feel yung idiotic at incomplete na skill mong weak. Kanyang estilo ay mang real talk and it's toxic, parang TikTok vids na mga trip mong chicks. Diba? Kita niyo yun? Narinig niyo yun? Ang grabe yung multis, dikit-dikit. Kaya props kay Fruz doon. It's so weird, animoy Krinos, breed lang si Bog Chick at Winston Lee. See homie? Even if I've been low-key, I'm a real OG, kaway kit only sa POV. Grabe naman yun. Ito, to be honest, mas malinis pa yung performance ni Fruz dito. Although di pa naman tapos to. Pero kung papanoorin nyo ulit yung battle ni Fruz kay Tipsy, medyo nagkakaroon ng stutter, stumble siya dun eh, no? Unang round pa lang hanggang sa second and third round, 'di ba? Pero dito tinan nyo, ang ganda ng delivery, malinis. Ma-feel mo yung multis eh, 'di ba? Props kay Fruz, solid mga multis niya talaga. Loki, Amaril, OG, kaway kit only sa POV. Galing, no? Kiltong Beach, nila Green Nogi, biglang Inorgy, nila Big Joey at D Horsey. Tang ina! Kamusta mga Bisaya? Miss ko kayo Nga pala, nakarinig na ba kayo ng tunay na multi? Yung tipong pag may humarang pas lang, dumayo ka rito upang hakbangan, umayos ka pistol, gumalang ka nga't wag umastang halang. Wala tira, ungas ka naman, at kanina umatas na lang pagkat di ka obra malamang. Sa aking tugmang palagbag, sure kang babagsak, lumalagapak, Fruz lang sa kalang, Gubat 1 pa lang, nandito na ako. Gubat 14 na, tang ina-enigma, ba't nandito pa ako? Buti na lang, plano ko talagang
mag-unwind sabay mushrooms. Kaya pala sabi mo, heavyweight, kasi bibigay mo, man-child na may man-boobs. Lyrics at gimmick niya umay, matindi nga yung lines, walang silbi lang yung style. Ngayon, payong kapatid, ngayon palang, please give it up your life. Give it up your life. Pistol here, baka here's Bonjing. Halata lamang siya'y hindi macho type. And I am not surprised if you are eating lots of rice. Champion, isa buhay, hindi mahilig sa ginisang gulay. Basta, king ina mo, bay, you are giving me Jimmy Santos vibes. What to expect sa aking next step? Simple lang, you'll die. Di na to rhyming clinic, ito'y academy, pagkat infinite ang capacity ng criminal kong mind. Napaka-delikado ng mga nilikha kong rhymes na ang limit lang yung sky. Putang ina mo, pistolero, this is brought to you by Bruce, and I'm the reason why siya ay dili mag-survive. Kaya, Christian Carlo de Colin Cañares, makinig ka, ito'y informative. Pinanganak siya May 12, 1995. Year of the Pig. Kaya pala bantaba mong hayop ka? Kamusta ka naman ngayon? Alat ba? May pinagdadaanan ka? Wala pa? Pues huwag ka mag-alala pagkat sure na magkakaroon. Mga dadanasin mo sa parating na taon, malamang di mo matik. Tumal, lugmok, lumbay, lungkot, at iba pa, tangina ka, yari ka na sa Year of the Snake. Kaliwat ka ng aberya sa iyong negosyo, pamilya, kare at karera. Madalas ka malilimas kaya masisirat ang iyong natitirang pasensya. Pagkat enemy mo yun, tanga. Siguradong madedepress ka min. Believe it or not, aware ka man o ignorant, ang astrology, magmamanifest pa rin. Gusto nyo sample? Eto, sakto. May kasama tayong Chinese men. Ngayong 2024, Year of the Dragon, tama? Ang enemy sign niya, Year of the Dog, tama? Sa next na linya, tsak mangingilabot ka. Kilala nyo ba si Pio Balbuena? Pinanganak yon June 6, 1994, Year of the Dog. Alam mo naman siguro kung ano inabot niya. Di kita tinatakot, ha? Sige lang, ikay pumalag. Yun nga, gusto ko, huwag ka matakot eh. Para sa katangahan, ikay sumagad. Okay. So, props sa performance, sa delivery, sa multis ni Cruz. Pero, gaya nga ng sabi ni Pistolero dito, sa pre-battle interview niya, na okay si Cruz sa multis, pero may mga nasa-sacrifice yung mga punchlines. And yes, I agree with Pistol. So, props sa multis ulit. Props sa multis. Ang ganda ng rhyming, 'di ba? Pero sabi ko, I agree with Pistol na medyo nasa-sacrifice nga yung mga punchlines ni Cruz. Medyo hindi nagiging ganun ka bigat yung mga suntok. Hindi rin nagiging ganun ka direkta sometimes, 'di ba? May mga lines din na natutulugan. Tapos, ayun. Sa tingin ko, yung mga ginamit na angulo ni Cruz dito is hindi ganun ka bago. Yung pistol here, yung baboy, which is sa dami ng na-review kong battle ni Pistol, ayun na yung mga ayun na yung mga ginagamit sa kanyang angulo PSP, sunugan, flip top, 'di ba? Minsan sa Motus, may mga battle si Pistol sa Motus. Ayun. Masyado nang para sa akin gasgas na yung mga ganong linya, yung mataba. Alam ko yung laban nila ni Shei nung una 2015. Alam ko ganun na eh. Laban din nila ni MZite. I don't know, di ko na masyado nga matandaan, pero yung mataba na angulo masyado nang gasgas na yon. Tapos yung pistol here, which is neto lang, 'di ba? Masyado na ring nagamit yon. So I think hindi ko nakitaan si Cruz dito ng bagong angulo na pwedeng sumugat talaga kay pistol.
Isa yon. Pero, ayun, yung delivery, multis props, pero I think kulang yung mga angle ni Fruz para pabagsakin ng isang pistol. And yun nga, sabi ko nga, 'di ba? I agree with Pistol sa medyo marami siyang nasa-sacrifice na lines or mga punches sa kakamultis niya. So yun. Props kay Fruz ulit, pero I think that's not enough para pabagsakin ng pistol. So Pistolero, pakinggan natin. Una banat, pakinggan natin! Okay lang yan to, nag-multi na lang forever eh. Ang daming sinasabi. Year of the snake, tas yung mukha, monkey. Yung nalalaman pang, year of the dragon, year of the pig. Tangin, ang daming sinasabi ng bobo. Ganito yung mga itsura ng scammer sa Binondo. Gubat 1 pa lang daw, nandito na siya. Kanya bang niyayabang? O, palakpakan naman natin yung longevity ni Tarzan. Ay, gago. Ano, Bruce? Pukiningin ako, talo ka na agad. Hindi daw siya natatakot sa akin, sabi ng putang inan to. Ulul, matapang ka lang kasi dalawa kayo. Tapos mukha ka pang John Leyong malaki. Anak ng puta, Ox din. Kompleto na yung lineup. Bruce, Pros, Frozen. Ano, Bruce? Pag-spit pa ako? Everybody say, sheesh! Gago, tinapos na ni Pistol sa rebattles sa mga freestyle. Yeah. Isang taon na din, simula nung in-adjust ko yung orasan. Hayaan nyo muna ako magbalik tanaw sa puntong to. Pagtapos nun, tigagubat din yung nagbigay sa akin ng huling asunto ko. Kaya pinangako ko sa sarili ko na kung tatanggap man ako ng bate, lahat ng sasabihin ko totoo. May nakapagsabi na ba sa'yo na ang baho ng ulo mo? Tangina mo, quarantine battles pa lang, kinikengkoy ka na ng mga MC. Ginawa na yung katawa-tawa. Alam nyo kung ano yung nakakapagtaka? Imbis ma-conscious si tanga, pinaglaban niya pa talaga. Tang inutol yung ganitong buhok kasi di pinapaliguan para manatiling maganda. Putang ina mo, di ka nahihiya, yung ulo mo amoy paa. Putang ina to. Yung dreadlocks mo amoy dead rat. Peace pogi ang puta. Tangina ang labo. Tapos siya pa yung mahilig ma-personal. Mga sikretong tinatago. Palibasa, hindi ka na nahihiya sa sarili mong baho. Tangina, damay asawa, damay pamilya. Putangina mo ako nga eh. Alam ko lakad ng nanay ng anak mo. Pero hindi na para ibunyag ko dito yon, makuha ko lang yung boto. Sapat na sa akin na malaman nila na sa pekpek niya may tattoo siyang demonyo. Real talk. Gago. Ayaw nyo maniwala, search nyo sa TikTok. Naka-bathing suit, nandito yung sungay. Kalahating mukha lang yung makikita mo bandang taas. Ibig sabihin yung bibig nandun sa lugar kung saan yung ihi lumalabas. So pag nagsisex kayo, nakapikit ka lang, pinapakinggan yung ungol niyang malakas. Kasi pag tumitingin ka sa pekpek niya, para kang chinuchupa ni Satanas. Sex life yan, oh. Isipin mo, maroromansa ka lang, kakainin mo lang yung pussy, sir, tapos pag dilat mo, kalaplapan mo si Lucifer. Tangina, tol! Wala kayong kantutang payapa. Kada may mangyayari siya. Tangina, bagong angulo kay Fruz yun, ah. Well, Pistolero yan. Tangina. Props. Tapusin na natin to, pero puta, kanya na to eh. Tol! Wala kayong kantutang payapa. Kada may mangyayari sa inyo, daig mo pa nagkasala. Inanakan mo pa talaga, di ka na naawa dun sa bata. Ibig sabihin, nung pinanganak siya, para siyang sinuka ng yawa.
Oh, grabe naman si Pistol, nandadamay, ulol. Magpasalamat ka pa nga, wala akong inisplok. Kinengkoy ko lang yung moment niya. Di mo ko katulad na lahat na lang kinakalkal para lang may ma-accomplish ka. Buwat nung iwan siya nung Elvis, yung mga sulat ni Bruce, nagbago na yung timpla. Nung nawala yung E dun sa FE, ang resulta, toxic na. Kasi isipin nyo naman, Ultimo 700 na singil sa music video ni Tyke, nire-reklamo ng gagong to. 700 na music video, sobrang cheap nung angulo. Tangina, nag-e-expect ka ng 4K na quality tapos yun lang yung budget mo. Eh kahit sa 720p, kulang pa yung 700 mo, bulbul. Kinangin namin Maril, to kang puta. Ganyan yung mga baon niya sa flip-top. Kala mo hindi ko alam na nag-PM ka pa sa mga taong minsan kong nakabalikat? O sige, ispit mo isa-isa yung mga angulo mong nahagilap. Walang pinagkaiba yan sa music video mong punong-puno ng cheap shots. Pukin ang ina. Ano? Wala namang bago sa ginagawa nito eh. Multi-personal Google Bars. Yan lang yung mga ambag mo sa amin. Tawag mo nga sa Mandela Effect, Mandela Effects. Ano yung plug-in? Tangina mo, binigay na sa'yo ni Google lahat. Ang trabaho mo na lang, banggitin ang tama. Tapos feeling mo, ang galing mo. Magre-reference ng mga random Google Facts para mukha kang matalino. Eh kahit banggitin mo pa yung Bugatti Chiron, mananatiling chip ka iho. I-reference mo man yung mga stalactites, di ka magiging gem dito. Tangina, multi ka ng multiply, pero yung numbers di nag-multiply. Ang daming ways para mag-suicide, pero ang napili mong kunin ay match up na you and I. Isa kang foolish guy. Kung iniisip mong ikay aking i-euthanize, siguradong dadamahin ni Bruce ang pag-neutralize at ipapako sa cruise, tawag ng crucified. Putang inang yan. Taste your own medicine. Nagmulti si Pistol at damn. Lakas nun. Grabe yun. Pagkat aking nilagaray, walang kwentang style niya. Kada hugot pang atake parang deck lang ni Kaiba. Malakris to basic pero di naman. Tang ina, parang deck lang ni Kaiba. Tang ina mo, Pistol. Pagkat aking nilagaray, walang kwentang style niya. Kada hugot pang atake parang deck lang ni Kaiba. Malakris to basic pero di mo madi-deny na kayo'y napa-I believe sa aking experiment time, ah. Diba? I believe experiment time. So dati yon ano muna natin yung ba't ako nag-react dun sa atake. Parang card lang ni Kaiba. So sa mga di nakakalam, si Kaiba is siya yung sabihin natin naging mortal, nakaawin ni Yugi sa Yu-Gi-Oh. Yun. Tapos yung I Believe Experiment Time, dating yun, palabas sa 7 yun. Sila Chris Chu tsaka Moy Moy Palabo yung host doon. Yun, I Believe. Tapos Experiment Time. Yun. Pako to sa cruise, tawag ng crucified. Pagkat aking nilagaray, walang kwentang style niya. Kada hugot pang atake parang deck lang ni Kaiba. Malakris to basic pero di mo madi-deny na kayo'y napa-I believe sa aking experiment time, ah. Diba? Kasi di ba ganyan ginagawa mo? Pwesiyaan mong ipaalala ko sa tao. Magkaiba ang malawak mag-isip sa malawak lang yung bukabularyo. Mapagtugma-tugma mo man yung linya, mananatiling madilim yung kwarto at walang iilaw na bumbilya kung hindi yun konektado. Diba? Wala akong pakialam sa multi mo kahit gaano katagal mo yung pinaghirapan. Katapat mo, epektibo, di mo makakailayan. Sa oras na pakitaan, uuwi tong gumagapang dahil hindi ako pumunta dito para tumugma lang. Woo! Tang ina. Ang lakas nung ender. Hindi ako pumunta dito para tumugma lang. Tapos na. Alam mo yun, rebattles pa lang. Tapos na yung battle eh. Tapos umpisa ni Pistol jokes, 'di ba? Tapos naging seryoso, nag-freestyle, nag-multis, tapos biglang ganun yung ender. Complete
package, men. Ayun yung pistolero na masasabi kong naging hindi, puta, ang lakas nun, men. Actually, wala akong ibang masabi na words doon, pero na complete package yung pinakita ni Pistol. Kumbaga, todo na yon. Ano pa yung ipapakita ni Pistol sa rounds 2 and 3? Kailangan na lang niyang i-maintain, or kung meron pang ilalakas yung round 1 niya sa 2 and 3, nakaka-excite, 'di ba? Pero ganun pa lang, ganun pa man, malinaw na Pistol yon. It's a 10-7 para sa akin. Malayo yung naging agwat nun. Lalo na yung sinabi niya na yung ender niya, sobrang tatak yun sa akin na hindi ako pumunta dito para tumugma lang. Tapos wala akong pake sa multi mo, ano bang bago sa ginagawa mo, 'di ba? So magkaiba yung yung malawak mag-isip sa malawak yung vocabulary, something, 'di ba? Ang dami niyang punto dito na para sa akin na direkta kay Fruz, and si Fruz naman yung atake niya. Sabi ko nga sa inyo, props sa multis, pero I think that's not enough to beat a pistolero, 'di ba? So, 'yun. Pistolero to, guys, malinaw naman, 10-7, malayo 'yun para sa akin. Round 2. Yo, tangina, sa sinabi niya na wala ako doon. Anong may demonyo, putang ina mo, di ko asawa yun. Yo, tangina, parang gago talaga tong timang. Mabaho daw yung buhok ko. Tangina mo yung hininga mo tsaka buhok ko magkasibaho lang. Yo, bukod sa wala kang choco na batok, sa comedy, di ka naman cringy. Kahit kuya siya ni Bimbi, bawat ginawa niyang linyat mga lyrics sapagkat tila napaka-witty. Pinaka-paborito ko nga yung pre-battle interview niya versus J Black. Para lang siyang Redford na may pagkabentot, kaya nga the best yun, bro. Lalo na doon sa post-battle interview. Puki nang inang yan, wala na. Hinagis ko na cellphone ko. Kala mo ata preskon mo. Tinasang standards, pati tingin sa sarili. Talagang hindot ka, yabang ang inuna, kaya sa uli siya'y nagsisi. Mukha tuloy tanga to. Sabi rin yun ng papa mo. Di ba isa kang pilosopong timawa? Nagrebat ka sana, Papa, ako mukha lang tanga, ikaw, niloko mo si Mama. Gago. Kaya nagrebelde, mala Crisostomo Ibarra. Magulo kasi pamilya nila, ayaw niya kabanding. Kung mapapansin nyo, di niya pinopost mama at papa niyang magkasama. Paano? May something. Wow! Ano daw? Kasama, paano? Kung mapapansin nyo, di niya pinopost mama at papa niyang magkasama. Paano? May something. Wow! Nung biglat ka pa, malimit kang nakila lola mo, di ba? Well, it's a fucking sign na ikay unwanted child. It's a fucking sign na ikay unwanted child. Kaya siya nabuo kasi yung mama niya nangangailangan ng 100. Sakto, papa niya, sa wallet may 105. Kaya tablado sa pamilya ng kanyang father side kasi baka magalit yung another wife. Wow! Tumigas ang... Hindi ko maintindihan kung ano yung pinupunto or gustong ipunto ni Fruz dito. So, pero pakinggan natin to. Kaya tablado sa pamilya ng kanyang father side kasi baka magalit yung another wife. Wow! Tumigas ang ulo pala'y Counter-Strike. Sumusuway sa utos, walang proper guide. Buti pa ako, lumaki sa maayos sa pamilya. Okay naman kahit lumaki sa bahay na maraming restrictions. Di man ako nagkaroon ng PlayStation, meron naman kaming Encyclopedia Britannica 11th edition. Doon palang panalo na ako eh. Lumaki
aking feeling, Black Sheep may nais patunayan na muhay sa kanyang paraan na gusto. Sa kanilang tahanan, dumistansya, kalayaan sa pilitang nakamit ay labis niya ng naabuso. Buti na lamang at sa pagrarap natuton, nakatanggap ng palakpak at parangal kaya bayad ang kada laro mo. Nag-artista pa si Gago, naging mailap lang lalo, bihirang makadayo, kaya ang kanyang inay madalas manlumo. Ba't napaka-cold mo? Baka naman isa lang malaking kalokohan at yung mama mo di pala talaga masarap magluto. Wow! Kaya pala parang wala ka ng balak na magpakasal. Nice! You're playing it safe. Because every step you take, every move you make, you're too afraid to repeat your parents' mistakes. Masakit ba? Pasensya ka na sa aking adrenaline. Masyado ka pala feminine. Personal / style marking / character assassination king and everything. Ano lasa of your own medicine? Ano lasa of your own medicine, ha? Ano, kaya pa ba? Mga dala kong info, detalyado, ginamitan ko pa ng stenograph. Kaya malabong may error yan, parang lesson plan. At higit sa lahat, meron pa. Alam niyo ba, ang kanila mga 5-0, ang kaso, ayaw niya nung ganung siste. Kaya nung tinanong ka lang yung teacher, ginusto mo maging rapper kasi kaso ayaw kanyang nakonsinte. Sa bandang uli, di ka pa rin pala nila nakumbinse. Kaya hanggang ngayon, di proud sa'yo papa mo. Ano, hindi? Maiya ka naman daw kasi, Christian Carlo. Si Christine Carla nga, nagpulis eh. Buti pa ako. Gusto ni Papa, maging pilot ako. Nagpagawa na nga ng helipad. Tapos nung sinabi kong, ayoko nga, putya, pinatapon ako sa Amerika. Tangan lamig dun eh. Kaya, kung ako sa'yo pistol, time. Okay, so proceed tayo kay Pistol. Gaya nga nasabi ko, hindi ko maintindihan kung ano yung gustong ipunto ni Cruz. Para sa akin, hindi siya ganun ka-connected sa mga, alam mo yun, yung mga setups niya sa punchline, hindi ganun ka-connected. Parang kumbaga, hindi nasi-set up ni Cruz ng maayos yung gusto niya sabihin, parang ganun. So, ayun lang, no? Tapos may mga stutter, may mga stumble, hindi niya pa natapos ng maayos. So, yun. Klaro naman na may pagkukulang sa performance si Cruz dito sa round 2. So, yun. Proceed tayo sa round 2 ni Pistol. Tanginan to, may mga kinakwento kung anong nangyayari sa pamilya ko. Tangina, Cruz, ang tanga nun. Ako magre-rebat din, hindi ko papa yun. Tangina mo, ayaw mo pa sa American pangit ka kasi malamig, pangit ka. Tangina mo dito, init-init, naka-jacket ka. Buo po din ito, putang ina to eh. Pero alam nyo ba, siya si Cruz. Real name niya, Patrick Moratilla. Lumaking walang magulang. Tiyahin na lang ang nagkalinga. Pero nakakalungkot na balita, biglang di ka na lang pinag-aral ng yung tita. Tinanong ka niya, anong pangarap mo? Sabi mo, gusto mo maging niga. Sa mga event, nakabalaklaba. Takip mo ka, matalang kita. Pero hindi ka pa rin mukhang niga, mukha kang hip-hop na ninja. Tangina ninja what? Di ba kaya nga nag-call center ka, hindi ba? Para yung mga pinractice mong accent maibida. Nung first call niya sa trabaho, sinagot niya agad, dali-dali pa. Hi, thank you for calling. My name is Cruz. How can I help you? Maniga. Tingin na mo, niga-niga ka, Australia account nyo. Tangina mo, alam mo maangas. Mukha kang ignoranting promdi. Sobrang gangster mo, tawag mo sa TL mo, big homie. Snoop Dogg lang yung lifestyle.
Puta ox yan, OG. Sapatos niya, doggy biscuits kasi sobrang pony. Pimpin daw sa streets. One call away sa mga shorty. Snoop Dogg, tas nang buburaot ng iPhone kay Mami Oni. Ano yun? Tangina. Ano nangyari sa'yo, maniga? Kala ko ba ikaw Snoop Dogg ng Manila? Si Snoop Dogg gusto gin and juice, siya gusto niya tequila. Di ba? Lyrics ng Masarap na Mami, sinisigaw niya pa ng todo. Tinerno pati outfit yung pambuburaot kumukombo. Kaya pala naka-all red, nagpapapansin dun sa Toro. Toro family, okay. Mami Oni pa, putang ina mo. Laban niya kay Cripply, piniplex ultimate price tag ng damit niya galing Tate. $16.99 lang naman yung pre. Kung yabangan mo kami. Kada round inaayos pa, sobrang di mapakali. Pati etiketa, piniflex. Tag life daw kasi. Tangina nete, tas Versace daw brand niya. Nasaan proofs? Sige, prove it! Tangina, nagpe-flex ka nang wala sa'yo. Ultimo brief mo nga, may punit. $1,000 outfit, wala nang ang karir tong buset. Damit mo, may Medusa logo, tapos ikaw wala kang movement. Diba? Kasi suddenly, sa prime na mga sinasalihan mong grupo, tinanggal ka. What a fucking tragedy. Mula Riot, Crazy Pam hanggang Blind Rhyme, na i-announce yun publicly. Tas sasabihin mo, aristocrat ka dito? Malabo mo yun mangyari, G. Wala kang ang mai-consider na royal family. Diba? Nawalan ng racket, tumandang punong-puno ng galit. Gamutin mo yan, frus na ko. Ikaw ang number 1 hater ni Price Tag at ang iyong rason, frus ano? Dahil bro ka. Habang siya kumikita sa pag-gangsta-gangsta, talagang yung inggit manunuot sa'yo. Ika nga nila, nakadepende yung pag-ayaw mo sa price tag sa laman ng bulsa mo. Diba? Disclaimer lang ha, di ako mayaman. Pero di din ako katulad mong bida-bida na nang mamaliit na mga baguang MC sa tuwing pakiramdam mo ahead ka, na para lang maboost yung ego na nga hamak ng katayuan ng iba o anong pakiramdam na sa'yo ko ginagawa yung mga ginagawa mo sa kanila. Paalala ko lang ha, wala ka pang napapatunayan dito, Bruce. Huwag kang mapanita. Tangina ko manumbat ang putang ina. Kala mo binuwat niya yung liga mag-isa. Eh kahit nga itong main event battle, hindi mo deserve. Sadyang wala na lang iba. Oo, binigyan kita ng pagkakataon, durugin ako. Pero di ko sinabing hahayaan lang kita. Ganda nung message ni Pistol dun sa price tag tapos sa bulsa. So double meaning di ba? Double meaning yun para sa akin. So props pero sa tingin ko yung round 2 ni Pistol is hindi ganun kalakas ng round 1 niya. Sabi ko nga sa inyo, para sa akin sobrang naging well-rounded ni Pistol sa round 1 na kumbaga lahat napakita niya na doon. Basta lahat napakita niya doon. Sobrang lakas ng energy niya doon, sobrang ganda ng performance niya. So sabi ko kanina, kailangan na lang ma-maintain ni Pistol yon, kailangan na lang niyang kung hindi niya ma-maintain, kailangan niyang mas taasan. Pero sa tingin ko yung round 2 hindi naging ganun ka lakas katulad ng round 1 and 2 we're talking about Pistoleros round 1 and 2. Hindi ko sinasabi yung 1 and 2 ni Fruza. So para sa akin, mas malakas pa rin yung round 1 ni Pistol kasi nakuha niya kagad yung momentum niya doon sa rebattles sa rebattles kasi ni Pistol dito sa round 2 medyo hindi ganun kalakas yung impact pero effective pa rin naman. So yun, pumasok sa returns, unti-unting nakukuha niya yung tao, yung crowd, yung reaction, pero I think round 1 so far is the best round for Pistolero. So itong round 2 medyo hindi naging ganun kalakas katulad ng round 1. Pero kay Pistol ko pa rin ibibigay yung round 2 kasi nakita niyo naman yung round 2 ni Fruz, 'di ba? Mas naging marumi yung performance. Sabi ko nga, hindi ko ma-imagine or hindi ko intindihan yung ibang mga linya or mga statements, punto ni Fruz. So I think Pistolero pa rin. First 2 rounds Pistol, pero babawasan ko ng konti si Pistol kasi para sa akin hindi naging ganun hindi napantayan ng round 2 ni Pistol yung round 1 niya.
Yon. So, 9-7. So, that's 19 to 14. First 2 rounds, pistol na yon. Round 3, pakinggan natin. Tangina talaga nito. Ang bobo ngayon. Ano, $16? Tangina mo, $30 yon. Yo, sa battle rap, this is it. Ang yung pinakahihintay na pagtigil sign. But it's up to you if you wanna keep it tight. Basta I'm here with my winning rhymes. Minsan, even I have evil side. Minsan I am feeling kind. Magbasa ka ng Bible, tol. Sabi doon ni Apostle Paul, we must be actively killing pride. This filth ay di saklaw ng civil rights and it seems like you're just a weeping child. Tangina mo! Child. At pukin ang ina, bakit mo dinidis yung Donggalo? May nalalaman ka pang disclaimer? Eh halatang halata namang binabastos mo? Si kuya, huh? Now you're in real danger. At least si kuya, hitmaker, from rags to riches. Eh ikaw na cloud chaser, mga rap mo hitless. At saka ba't mo ba sila pinapakailaman? Focus on your achievements. Dahil may pera pag nakabaliktad ang watawat, pare mind your own business. Tsaka wala ka namang street cred. Sa streets, isa ka lang ragrat. Sa streets, isa ka lang ragrat. Sa streets, isa ka lang ragrat. Sige na, champion ka na. Sa isa buhay, sunugan, kumugan, and whatnot. Kaya ba tumira ka sa Donggalo? Kasi kala mo jackpot? Tanga-tanga, dalawa lang kahantungan mo. Blood clot o mugshot. Yari ka namin, di mo ko gayahin. Ang tanging nais ko na lamang ay one love. Kaya homie, take it from me. Been there, done that. Inatay! Nag-choke. So, wala na. Malinaw. Malinaw. Wala. Hindi, pistolero na to. Guys, proceed tayo. Tangina mo, gusto mo one love? Tangina mo na nakaraan mo ng laban, pinapaliwanag mo pa yung gang at kung ano yung kahalagahan. Importante daw sumali ng gang kasi di nyo kakayanin kapag marami kayong kalaban. Okay nang ina mo, ilang taon na lang, 40 ka na, marami ka pa ding kalaban. Mukha ka kasing snatcher, kaya madalas ka mataong bayan. Okay nang inan to. Pansin nyo ba si Bruce pag nakakanti yung ego? Kung di siya magyayaya ng suntukan, bigla-bigla yan magbabanta, hindi ka na makakatungtong sa binangonan. Okay nang ina mo, logi tourism sa'yo. Di ba kasi kung kaaway mo ko, tol, pupunta ako sa Binangonan dahil marami doon mga holy places, mga simbahan, mga shrine, mga lugar na banal. So ano gagawin mo, Bruce? Nambubugbog ka na mga kakatapos lang magdasal? Ganyan ka na ba katapang, pre? Maawa ka naman, par. Mga nakakaaway mo, tinatanggalan mo ng karapatang mamasyal. Kinain to, mamamatay na sa gutom, gangsta for life pa din eh. Tangina mo, tuwan-tuwa ka pa pag may riot sa inyo. Yung bote ng coke, sinisimot niya muna bago niya Kaya paano kami maniniwala na tunay kang gangsta na laging bit-bit kargada? Eh sa hirap mong hayop ka, di mo nga afford miski bala. Pumupulap daw sa hood ng kaaway kahit wala siyang kasama. Dumadrive-by pa kahit nga pan drive-thru wala ka. Kaya, kasi high value battle rapper / hustler. Sa street yan daw yung hugis niya. Eh halos hindi ka na nga pinapansin ditong tolongges ka. High value tapos rektangyero yung kisamin yung poser ka. Practical ka din eh, no? Bahay na oven pa. Naging most wanted daw siya sa Binangonan.
Yan yung malimit niyang kwento. Gago, di ka mainit sa pulis. Mainit lang sa inyo. Ito ko magkwento ng mga gangster niya, kala mo si Big Smoke. Ang dami mong iniwasang kaaway, tapos papatay sa'yo, heat stroke. Tanginan to sa battle, living the life. Wala kang maloloko sa amin, Bruce. Tigilan mo na yung fake flexing, ubarin mo na yung muscle suit. Imbis umasta kang pag-gangsta-gangsta, maghanap ka ng maayos na livelihood. Ang tagal mong di inisip yung future, tas sasabihin mo, life is good. Di ba? Alam niya, tangina niya, hindi ka pa rin gumagraduate sa mga ganyang galawan. Ikaw na lang yung naiwanan dun sa kanto, baka di mo pa namamalayan. Kung dati, Brad, Tol, kumpadre, naging kuya na ang kadikit ng iyong ngalan at pabata na ng pabata yung mga kasama mo sa tambayan. Alam mo bakit ka ganyan? Kasi kahit siya mapadpad, binabastos siya ng lumus-lubusan. Buong buhay mo, homeboy ka lang na inuutos-utusan. Bataan, batukan, kumbaga sa pila ikaw yung kaduluduluhan, kaya tumatanda kang nanlilimos ng respeto at ang tanging goal ay katakutan. Tangina, tinake for granted mo lang yung gang para sa personal mong kapakanan. Yung mga katulad mo ang dahilan kung bakit yung mga samahan humahantong sa karahasan. Ride or die daw siya para sa gang. Mananatiling palaban. Kung sa bagay, pag wala ka talagang pinapahalagahan, sobrang dali maging ganyan. Diba? Siya ang most consistent battle rapper mula sa Hip Hop and Stevie, tama? Pero para sa akin, di lang yun sa tugma o letra. Pati sa lifestyle, toxic mong agenda, hindi ka pa din kumakalma, repa. Napanood namin yung Fruesman Show kung paano umikot-ikot sa eksena. Buong buhay mo, nakakulong ka lang sa iisang sistema. Diba? Sa ganyang katinulak na mga nabuo mong galit at panibugho, kung di mo kayang lunukin, yung mapait na katotohanan, lunukin mo ng buo. Manalo o matalo, paangat ako. At yun ang totoo habang minamasdan kung paano lumiit yung mundo mo. Gubat 14! Yun, klaro naman. Klaro. Sobrang klaro na pistolero yon. So, bigyan natin ng 9-6 na score yon. Di na ako masyadong mag-explain doon. Pero para sa akin, ang pinakamalakas na pistol is yung round 1. Then rounds 2 and 3 hindi na maintain ni Pistol yung lakas ng performance niya sa round 1, no? Yung 2 and 3 magka-level yon, pero yung round 1 ibang level yon eh. Mas malakas yon, todo yon eh. 2 and 3 para sa akin kanya yon, pero yung Fruits naman, kita niyo naman pababa yung energy niya. So, yun lang. Simpleng explanation lang, simpleng breakdown lang sa battle na to. 10-9-9, that's 28 points for Pistolero. Then Fruz 7-7-6, that's 20. So 29-20. All 3 rounds Pistol, malinaw naman yon. Pistolero versus Fruz. Mag-iayos pambes para sa aralang pareho. At mag-iayos pambeses para sa sarili nyo lahat sa buong event natin sa pagsama nyo dito. Ang boto ng urado, 5-0. Mag-iay para kay Pistolero. Shoutout please. Yo, maraming salamat. Maraming shoutout pala sa Crown Manila, All is Well, Saint Clothing, Silence, Papa Carl's Clothing. At marami pang iba. Shoutout sa inyo. Hey! Ayun, binoto ko all 3 rounds. Si Pistol, mas nakapaganda siya, mas malinis yung performance. Pero shoutouts kay Bruce. Napakahirap kasi talaga nga yung pag-construct ng multi. Lalo na pag nagkamali ka, pansin na pansin kasi dahil pantay na pantay yung bilang ng mga linya. Yes. Shoutouts kay Bruce, pero kay Pistol yung laban na yun. All 3 rounds. Yo, binoto ko si Pistolero. MP3. Maraming stumble si Cruz, kaya klaro naman all 3 rounds Pistolero. Binoto ko si Pistolero, all 3 rounds. Kita naman, maraming stutter si Cruz. Tsaka all 3 rounds Pistolero. Yo, Lima, kay Basta Tangaran. All 3 rounds para kay Pistolero, daming stutter ni Cruz para sa ako. Salamat. Yeah. All 3 rounds Pistol. Hindi natatapos ng maayos ni Cruz yung round 2 at 3. And effective si Pistol all 3 rounds. So, Yun, so ayun, sabi ko nga sa inyo, malinaw naman na kay Pistol yung battle na yun. Hindi ko na rin papahabain pa. And yun, all 3 rounds Pistol. So, yun, after na ito,
may isa pang battle sa flip-flop na hindi pa natin napapanood, which is yung halos kaka-upload lang kagabi, no? Si Rhyme vs Supremo. Pero yung tatlong battle muna sa PSP yung panoorin natin. Jonas Badang, kita-kits tayo doon mga humag. So, yun lang. Peace out.